Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Tarantadong Pulis. Ano? Tanggap na ako? Pero pre, hindi pa naman tayo tapos sa training ah. At saka, di ba may personality test pa tayo? Ano ka ba? Dapat nga masaya ka kasi hindi mo na kailangan pagdaanan pa lahat ng yan, di ba? Saka, ako kaya ang kaibigan mo. Kung anong meron ako, magkakaroon ka rin. Inakbayan pa ni Raji ang kaibigan saka ito niyakag papunta sa kung saan. Habang si Paulo naman ay hindi maintindihan kung ano ang mararamdaman. Kusa siyang nagpatianod sa kaibigan. Masaya siya na kinakabahan. Magse-celebrate tayo dahil simula sa susunod na linggo, may sarili na tayong baril. At pagkatapos magiging makapangyarihan na din tayo. Nang gabing yun ay nagpakalango sa alak si Raji, habang si Paulo naman ay alalay lang. Alam niya kasing siya ang maghahatid sa kaibigan pauwi. Hindi sila pwedeng parehas na lasing. Alam mo pre, masaya ako dahil kahit papaano nakita ko yung effort ni Dad na tulungan ako. Aba, hindi madali yung gusto niyang tapusin ko, no? Kaya ngayon, total, hindi ko rin naman nakuha yung gusto ko na maging isang professional photographer Lulubusin ko na lang ang advantage ng kursong natapos natin. Ha? Anong ibig mong sabihin na lulubusin, pre? Di, alam mo na. Ano po bang hindi natin kayang gawin gayong tayo na ang batas? Kinabahan si Paulo sa narinig na sinabi ng kaibigan. Kung sa bagay, noong college days pa lang naman nila ay kilala na talagang mayabang si Raji. Dapat nga ay hindi na siya nagtataka kung hindi ito maging isang matuwid na pulis na gaya ng sinumpaan nito. Pero iba ang nararamdaman niya na mga sandaling yon. Hindi pa man sila nagsisimula sa tungkulin ay kinakabahan na siya sa maaaring gawin nito. 3:00 na ng madaling araw! Gawain pa ba ng isang magsisimula pa lang sa serbisyo yan? Sir David, pasensya na po kayo. Sinamahan ko lang po itong si Raji mag-celebrate dahil sa pagkakatanggap namin sa serbisyo Ngumisi si David. Bagamat may edad na ay kakikitaan pa din ito ng tikas at tapang. Noon pa man ay tinitingala na ito ni Paulo dahil sa determinasyon nito. Pero natapos ang paghanga niya dito nang nalaman niya ang mga iligal nitong gawain dahil na din sa pagkukwento ni Raji sa kanya. Ha? Magse-celebrate? Bakit? Pinaghirapan niyo ba yon? Gusto sanang sumagot ni Paulo pero pinili niyang manahimik na lang at magyuko ng ulo. Bakit Dad? Hindi ba kami naghirap ng higit 4 na taon sa pag-aaral? Ha? Hindi ka pa masaya doon? Napalunok si Paulo. Hindi niya akalaing gising pa pala ang akay-akay niyang kaibigan. Bagya siyang kinabahan dahil baka magkasagutan na naman ang mag-ama. Abay dapat lang na pagbutihan mo. Sino bang makikinabang na mga natutunan mo? Ako ba? Nagtaas ng ulo si Raji at malamlam ang mga matang tumitig sa ama. Hindi ba takot kayong mapulaan kahit katiting? Hindi ba ayaw niyong maibigay sa ibang tao ang pwesto niyo kaya pinilit niyo akong maging kagaya niyo? Lasing ka lang pre. Sir, ipapasok ko na po. Hindi pre! Dito lang ako. Bakit, Raji? Sa tingin mo ba magiging kagalang-galang kang tingnan kung puro kamera lang ang hawak mo? Ha? Gagawin mo lang katawa-tawa ang dala mong apelyido. Kaya nga, Dad. Eto na eto na. Graduate na ako with flying colors. Kaya huwag niyong ipapamukha sa akin na wala akong pinaghirapan kung ano man ang tinatamasa ako ngayon. Kayo ang may gusto na mag-shortcut kami sa standards, di ba? Pre, iti ko muna yung bibig mo bago mo pagsisihan sa huli. Ngumisi lang si Raji. Nagsimula itong maglakad papunta sa kwarto niya habang naiiling at mahinang tumatawa. Diyan kayo magaling sa pagmamanipula ng mga tao. Napasunod na lang ng tingin si Paulo sa kaibigan. Nang makapasok na ito sa sariling silid ay si David naman ang hinarap niya para sana magpaalam. Nakikita niya sa mga mata nito ang tinitimping galit. Sir, aalis na po. Ikaw, Paulo,
Mahal mo ba ang kursong pinili mo? Oo naman po. Bata pa lang ako eh. Pangarap ko na talaga maging pulis. Hindi ba dahil sa kapangyarihan? Masarap sa pakiramdam na tinitingala ka ng lahat. Ikaw ang batas at nagapagpatupad doon. Wala kang pinagkaiba sa Diyos, hindi ba? Kusang umiling ang ulo ni Paulo, pero buti na lang at hindi siya nakita nito. Pinakaayaw kasi ni David na nakokontra ang paniniwala nito sa isang bagay. Hindi lang siya sumagot para matapos na din at makauwi na siya. Hindi ba, Paulo? Sinong pulis ang ayaw sa mga bagay na yan? Pero kapangyarihan at ang sandata na isa sa pinakakinatatakutan ng lahat. Pera, kapangyarihan at ang sandata na isa sa pinakakinatatakutan ng lahat. Opo, tama po kayo. Maraming salamat po sa lahat, sir. Pero kailangan ko na pong umuwi. Ay, sige na, iho. Umuwi ka na't maghanda. Sa susunod, pagsabihan mo ang kaibigan mo, ha? Turuan mo siya kung paano mamahalin ang tinapos nyo. Ayoko magkaroon ng anak na pulis na mahina at lampa. Sige po. Nang makalabas na siya ng bahay ni Raji ay saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Para kasi siyang nasasakal kanina sa loob. Kaya kahit matagal na silang magkaibigan ni Raji, ay hindi naman siya nasanay na tumambay sa bahay nito. May kung ano kasing negatibong enerhiya doon na hindi niya kayang tagalan. Makalipas ang 2 taon. Pre, bakit hindi pa natin pakawalan? Kawawa, buntis pa naman. Akong bahala sa kanya. Basta diyan ka lang. Kakausapin ko at bibigyan ng deal na kasing ganda niya. Anong ibig mo sabihin? Basta, diyan ka lang. Wala nang nagawa si Paulo na magsimula na maglakad ang kaibigan papunta sa kinaroroonan ng babae. Hindi niya magawang marinig ang pinag-uusapan nila dahil halos bulungan na ito ng kaibigan niya. Pero base sa reaksyon ng babae, halatang hindi nito gusto ang sinasabi ni Raji. Nagyuko na lang ito ng ulo bago umiling. Ngumisi si Raji nang muli itong bumulong ay pinanlakihan na ng mga mata ang babae sa kasunod-sunod na tumango. Napailing si Paulo. Hindi siya sang-ayon sa ginagawa nito pero kilala niya ang kaibigan. Wala itong ginusto na hindi nito nakukuha. O pre, anong nangyari? Ano bang sinabi mo sa kanya? Di yung totoo na kapag hindi siya papayag sa gusto ko, makukulong yung asawa niya. Kasi hinayaan siyang magmaneho kahit wala siyang lisensya. Ha? Di ba may lisensya naman siya, naiwan lang? Saka pre, warning pa lang naman dapat yan. Paano kung balikan ka niyan? Imposible. Takot lang niyang mabaliktad. O paano? Diyan ka muna ha. Aasikasuhin ko lang tong si Ganda. Tumawa pa ito bago siya tinalikuran at niyakag na ang babae palabas ng presinto. Nakita niya pang pinagtinginan nito ng kapwa nila pulis. Pero gaya niya ay hanggang tingin lang din ang kayang ibigay ng mga ito. Walang may lakas ng loob pumuna o questionin ang ginagawa nito dahil na din sa takot sa ama ni Raji na isang general. Makalipas lang ang 2 oras ay isang humahangos na lalaki ang dumating. Nagpakilala itong boyfriend ng buntis na nahuli nila kanina. Bakit ngayon ka lang sir? Kanina pa namin nahuli yung girlfriend mo Nagdadrive sa National Highway na walang kahit anong safety gear sa katawan. Tapos walang lisensya at buntis pa. Humingi naman ng paumanhin ng lalaki. Dinala din ito ang professional driver's license ng babae. Nagpaliwanag pa ito na nasa kalagitnaan daw ito ng importanteng meeting ng mag-crave ang nobya niya. Dahil malapit lang naman ang convenience store, ay ginamit na lang nito ang motor na walang dala maski helmet. O sige, akin itong kopya ng lisensya na. Pagkatapos uwi ka na. Maya-maya lang pauwi na din namin siya ha. Pero umiling ang lalaki. Hihintayin daw nito ang nobya doon. Baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Marahas na napabuga ng hangin si Paulo. Ang totoo ay expertise niya na ang magtakip ng ginagawang kalokohan ni Raji. At yung mga ganoong senaryo hindi na yun bago sa kanya. 1 oras pa at dumating na si Raji.
Wala na itong kasama kaya nagtaka siya. Lumapit siya sa kaibigan at pasimple itong tinanong. Oh, nasaan na yung babae? Umuwi na, bakit? Ha? Ayan kasi yung boyfriend Hinihintay nga yung babae. Ganun ba? Kaya naman pala enjoy na enjoy sa akin yung jowa Mukhang matamlay sa kamay ang lalaki. Naiiling pa si Raji bago nito nilapitan ng tuluyan ng lalaki. Plastic nitong tinapik sa balikat ng lalaki saka pinauwi na din. Walang kalaman-lamang loko. Ipagdasal niya na sana hindi na ako balikan ng girlfriend niya. Dahil siguradong hindi ko matatanggihan yon. Uy, ikaw talaga Hayaan mo na sila. Nakuha mo na naman yung gusto mo, di ba? Saka, hindi ka na kamo umuulit sa putahing natikman mo na. Pinabawi ko na pre. Kakaiba yung babaeng yun. Hindi ko pa napagsasawaan At hindi nga nagbibiro ang kaibigan niya. Hindi isang beses niyang nakita yung babaeng nagpabalik-balik sa presinto nila. Hanggang isang araw, sumugod doon ang lalaki. Nalaman na pala nito ang ginagawa ng girlfriend nito at ni Raji. Agad nitong sinuntok ang kaibigan niya sa mukha na magkasalubong sila. Dahil doon ay muntik pang magkapisikalan ng dalawa. Mabuti at naawat ang mga ito ng mga kasamahan nilang pulis. Yung girlfriend mong sisihin mo at wag ako. Tigang na tigang sa dilig Inulanan ko ba naman ang biyaya Saka, bakit hindi yung sarili mo ang pag-igiyan mo? Galing-galingan mo kasi, ha? Masyado ka daw malamya Sa narinig ay nanlisik na naman ang mga mata ng lalaki kay Raji. Pero hindi na ito makasugod dahil nakaposas na ang mga kamay at hawak pa ng dalawang opisyales. Sige, ikulong nyo na yan at kasuhan ng direct assault at serious disobedience. Inis na napiling na lang si Raji habang pinupunasan ng dugo sa labi niya. Lintik, wala pang nakakapanakit sa akin Hindi ko to mapapalampas. Hindi na lang kumibo si Paulo. Maging yung iba nilang kasamahan doon ay tahimik at sumunod na lang. Ang nakakainis pa para kay Paulo ni hindi magawang pakiusapan kahit ng chief captain nila si Raji. Obvious na takot din ito. Hapon na nung dumating ang babaeng buntis sa kanilang presinto. Umiiyak ito at naglulumuhod kay Raji para pakawalan na ang boyfriend nito. O pre, anong plano mong gawin ngayon? Pinag-iisipan ko pa Pero may gusto akong gawin Napailing si Paulo sa pagkakangisi ni Raji. Alam niyang hindi na naman maganda ang plano nito. Tumango na lang siya at bumalik na sa ginagawa niya. Nagulat na lang siya na magsisigaw ang lalaki at pagmumurahin si Raji. Lalo na nang akayin niya ang babae palabas sa presinto. Maya-maya pa ay inilabas na din yung lalaki ng isa sa kasamahan nila na madikit din kay Raji. Kakaiba talaga yung kaibigan mo, Paulo. Isa siya sa dahilan kung bakit may mga taong walang tiwala na sa mga kapulisan Napabaling siya sa nagsalita. Si Detective Charles yon. Bihira lang to pumunta doon dahil laging busy sa mga kasong hawak nito. Kaya nga wala din ako magawa. Ganyan na talaga siya noon pa Wag naman sanang dumating ang araw na wala na din siyang kikilalaning kaibigan, Nangunot ang noon niya sa sinabi nito. Bagya pa itong tumawa saka siya tinapik ng marahan sa likuran. Kinuha ko lang itong papeles. Kausapin mo ko kung kailangan mo ng advice Alam mo, Paulo, mabuti kang tao Kapag naipit ka na sa sitwasyon, laging may paraan para takasan yon. Lalo lang nanlaki ang ulo niya sa narinig. Kinabahan siya. Kakaiba kasi ang tingin ni Charles sa kanya. Nang makalabas na ito ng presinto ay sinundan niya pa din ito ng tingin. May alam kaya siya sa ginagawa ni General David? Batid ni Paulo na hindi yun malabong mangyari. Lalo pa at kilalang mahusay na detective si Charles. Kahit may edad na ito ay hindi pa rin ito pumapalya sa mga hawak nitong kaso. Ilang beses nitong nasusolve ang mga kaso ng mabilis pero ang nakikredit naman doon ay ang mga higher officers lang nila. Ni hindi nga nababanggit ang pangalan ni Charles pero wala siyang narinig na angal mula dito. Habang tumatagal sa serbisyo ay lalong nakikita ni Paulo kung gaano kabulok ang sistema.
Kapag ganun ay humihinga na lang siya ng malalim. Ay nako, ang importante hindi ka gumaya sa kanila, Paulo. Lagi mong tatandaan na dun ka lagi sa tama. Hindi mo man sila magawang maimpluwensyahan. Basta sisiguraduhin mo na tuwid ang nilalakaran mo. Agad na nakarating sa kaalaman ni Paulo ang natagpo ang bangkay ng dalawang magkasintahan sa isang motel. Nagulantang pa siya nang makita ang mga larawan na kuha sa magkasintahan. Ito'y magkasintahan kahapon. Ayon sa investigasyon, lumalabas na ang lalaki mismo ang kumitil sa buhay ng girlfriend nitong buntis saka ito naglaslas ng sariling leeg. Sa akin ibinibigay ang kasong to. Nagpipilit ang pamilya ng babae na ipare-investigate dahil hindi sila naniniwala yung lalaking pumatay sa anak nila Talaga ho, Detective? Paano po sila nakasiguro? Dahil matagal nang nagsasama yung dalawang yan. Magkababata pa, kaya kilalang kilala na ng pamilya nila ang isa't isa. Ano pong plano nyo, Detective? Tatanggapin niyo po ba? Nakibit balikat si Charles at ngumiti sa kanya. Ikaw ang magsabi sa akin, worth it ba na bigyan natin sila ng hustisya? Hindi nakakibo si Paulo. Malinaw na oo ang dapat na isagot niya sa matandang kaharap pero nandun ang takot niya. Sa likod ng isip niya, alam niya na isang malaking kasinungalingan ang naunang investigasyon. May prinsipyo ako, Paulo, at hindi nabibili ng salapi yun. Lalong hindi kayang higitan ng takot. Ngayon, kung ito na ang sinyalis na ibinibigay ng Diyos sa akin para magretiro ko ng mas maaga, siguro'y wala akong karapatan na tanggihan yon. Ano sa palagay mo? Ibig niyo pong sabihin magre-resign na kayo at hindi natatanggapin ang kasong ito? Pero umiling si Charles. Hindi pa ngayon. Baka pagkatapos na ng kasong ito. Pero may request sana ako sa iyo, Paulo. Sige lang ho. Marunong ka bang magdasal? Nagulat siya sa tanong nito. Nang sulyapan niya ito ay nabasa niya ang lungkot sa mga mata nito. Oo naman. Kung ganun gayon palang ipagdasal mo na ako. Nauunawaan niya. Tila batid na din ni Charles kung sino ang kakalabanin nito. Makakaasa po kayo, Detective. Ngumiti pa ito sa kanya at tinapik na siya sa balikat. Palis na sana ito nang dumating naman si Raji. Oh, Detective! Nariyan ka pala. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito, ha? Parang ngayon lang kasi kita nakitang tumambay na matagal dito Ikaw pala, SPO3. Kinuha ko lang tong bagong kaso. Inilapag nito sa ibabaw ng mesa ang portfolio na naglalaman ng kaso ng magkasintahan. Agad namang yung sinuri ni Raji. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang bagya itong namutla. Hindi ba tapos na yung investigasyon sa kasong ito? Nagpilit yung pamilya ng babae na ipare-investigate yung kaso, pre. Nagtaas ng tingin si Raji bago ngumisi at napatango-tango. Ganun ba? Ibig sabihin, kukuhain mo ang kasong to, Detective? Oo, kilala mo naman ako, SPO3. Hindi ako namimili ng kaso. I suggest na ngayon mo kailangan baliin yung paniniwala mong yan, Detective. Alam mo na, para na din sa kaligtasan mo. Ikaw naman, sa palagay mo ba natatakot pa ako mamatay sa edad kong ito? Wala na akong dapat alalahanin. Maayos na ang buhay ng pamilya ko. Nasa malayo na din sila kaya hindi mo na kailangan mag-alala para sa akin, SPO3. Pero salamat nag-aalala ka. O sige na, mauna na ako. Nakita pa ni Paulo kung paano magtangi sa mga bagang ni Raji habang sinusundan ito ng tingin ng papalayong bulto ni Charles. O pre, ayos ka lang ba? Oo nga pala. Anong nangyari kahapon? Hindi ba gusto mo ba talagang malaman, pre? Natahimik siya. Kita niya ang frustration sa mga mata ni Raji ng sandaling yon. Kailangan mo ba ng tulong? Kausapin mo matandang yun. Nabitiwan niya yung kaso at hindi na makialam. Yun lang ang tulong na hihingin ko sa'yo. Pero pre, kilala mo si Detective Charles. Hindi yun nasusuhulan o pwedeng utusan sa dapat at hindi niya dapat na pinakikialaman.
Kung ganun, pasensyahan na lang. May kinalaman ka ba sa kasong yun, pre? Kasalanan nila yun. Sinubukan nila akong pagtulungan eh. Ibig mong sabihin, Tumangutango lang si Raji. Bagamat nakangisi ito ay hindi nito magawang ikubli ang pagkabalisa. Kailangan ko makausap si Dad. Kailangang alisin sa landas ang matandang Charles na yon. pero pre, hindi kaya magalit si Sir David? Magagalit lang siya. Pero kaninong apelido ba masisira kapag hindi niya ako tinulungan? Hanggang sa mawala na sa harapan niya ang kaibigan ay hindi pa din siya makapaniwala na aabot ito sa puntong papatay ito. Ilang araw pa ang lumipas, nakita silang muli ni Detective Charles. Halata sa mukha nito ang pagkatuliro. Detective, mabuti nakita tayo ulit. Kumusta? Malungkot itong nagkibit balikat. Binitiwan ko na yung kaso. Talaga po? Ano pong nangyari? Alam nila kung nasan sa Canada mga anak ko, Paulo. Naintindihan naman kagad ni Paulo ang ibig nitong sabihin. Malungkot siyang napailing. Naintindihan ko ang desisyong ginawa nyo. Wala talaga silang hindi kayang gawin, detective eh. Tahimik na naikuyom ni Charles ang kamao. Marahas na bubuntong hininga at nailing. Hindi ko matatanggap na natalo ko ng takot, Paulo. Hindi yung katanggap-tanggap. Minsan talaga, kailangan nating isakripisyo ang prinsipyo natin para na din sa kaligtasan ng nakararami, lalo na't ng mahal natin sa buhay. Nang araw din na yon ay nagsumiti na ng resignation letter si Charles. Hindi mapigilang malungkot ni Paulo. Mawawalan na siya ng tinuturing na ama sa istasyon. Pero mas mahalaga ang kaligtasan nito lalo na ng pamilya nito. Hindi ako mawawala. Pwede mo akong dalawin sa tahanan ko minsan. Nakangiting tumango si Paulo. Tinulungan niya pa ito sa pagliligpit ng mga gamit nito. Bukod sa kanya ay marami pang iba ang nalungkot, lalo na ang mga kasama nito sa investigative division. Makalipas ang isang buwan, Nakilala mo ba yung baguang prom-di, pare? Narinig ko lang na ngayon darating. Bakit? Dumating na ba? Oo, katabi lang ng table mo. Ba't kasi na-late ka eh? Sumama kasi yung pakiramdam ko eh. Ganun ba? Baka makita mo yun ngayon. Kilalanin mo Mukhang tahimik at mabait eh. tama nga si Raji. Pagdating niya sa desk niya ay nakita niya agad ang bagong mukha. Mukhang bata lang naman ito ng ilang taon sa kanya. Tahimik nga at sa palagay niya ay mabait kung mukha ang pagbabasihan. Hi, ikaw ba yung bago? Tumango naman ito at ngumiti. Nice to meet you. Marco po, sir. Patrolman Marco, right? Opo, sir. Ano ka ba? Paulo na lang tawag mo sa akin para mas komportable. Hindi naman tayo nalalayo ng edad eh. Kapag nasa harapan na lang ng mga boss, saka na tayo maging formal. Ngumiti naman ito at tumango. Salamat, Sir Paulo. O ano? Nakakilala na ba kayo ni Prom-di, pre? Ano ka ba, pre? Marco ang pangalan niya. Patrolman Marco? Yes, sir. Ipagtimpla mo naman kami nitong pare ko ng kape, oh. Okay po, sir. Hindi. Tapos na ako magkape kanina, Marco. Ganun ho ba? Si Sir Raji na lang po ang ipagtitimpla ko. Magtimpla ka na din ng sayo kung gusto mo. Sige po. Salamat po. Anong problema mo, pre? Araw-araw ka naman nagkakape dito, Kaya ko naman magtimpla kapag gusto ko eh. Saka maaga akong nagising kanina. 2 tasa pa ako ng kape bago pumasok eh. Okay. Nanibago lang ako. O baka naman naawa ka sa prom-di na yun, Nagkibit balikat si Paulo. Alam mo naman kailangan nila pagdaanan yan, di ba? Lalo na't superior niya tayo. Tumango-tango na lang siya pero hindi na umimik. Para kasi kay Paulo, hindi nasusukat sa ranggo ang respetong dapat na ibigay sa kabaro nila. At aware siya na hindi ganoon ang mindset ni Raji kaya mas mainam pang manahimik na lamang siya. Hindi ka ba uuwi, Marco? Hindi pa ho. Nasamahan daw ako ni Sir Raji magpatrolya eh. Ganun ba? O siya, sige. Ingat kayo
Sir, pasensya na. Mas komportable akong tawagin kang sir eh. Ganun ba? E di ikaw ang bahala kung saan ka komportable. Teka, may sasabihin ka ba? May tanong lang ako, sir. Ano ba yun? Tungkol kay Sir Raji. Ano bang gusto mong malaman? Oo, patrolman? Handa ka na ba? Nagkatinginan na lang sina Paulo at Marco. Hindi na nakasagot pa si Marco sa kanya kaya tinanguan niya na lamang ito. Oho sir. Kung ganon, tara na. O paano? Mauna na kami muna pre ha. Ililibot ko lang itong si patrolman sa mga lugar na dapat niyang subaybayan kapag nagsimula na siya magronda. Sige. Mag-ingat kayo pre. Hindi malaman ni Paulo pero kinakabahan na siya sa tuwing may isasamang bago si Raji. Pakiramdam niya ay gagawa na naman ito ng krimen. Wala nang napala yung pamilya nung magkasintahang napatay ni Raji. Homicide ang pinalabas ng sumunod na investigador na dahilan ng pagkakamatay ng mga ito. Gaya ng unang investigasyon, isinisisi nga iyon sa lalaki. Nakahinga lang ng maluwag si Paulo nang makita niyang pumasok naman ng maayos si Marco kinabukasan. Kumusta ang patrolya kagabi? Ayos naman sir. Kakabisaduhin ko pa rin pero tingin ko naman madali lang yon. Mabuti naman kung ganon. Paano? Nagkape ka na ba? Hindi pa nga sir eh. Magtitimpla ako. Pagtimpla na din ba kita? Naku, hindi na. Kaya ko na yon. Ayos lang sir. Bukal ito sa loob ko. Sige, ikaw ang bahala. Kinagabihan noon ay sinamahan naman ni Raji si Marco sa pagpapatrolya. Dahil hindi pa naman inaantok ay hindi muna umuwi si Paulo. Nagpalit lang siya ng casual na kasuotan at nagpa siyang maglakad-lakad muna. Paliko na sana siya sa isang iskinita nang may matanaw siyang bulto ng dalawang lalaki. Papadilim na pero agad niyang nakilala ang mga ito kahit pa nakatalikod. Tatawagin niya sana pero lumiko naman ang mga ito sa kung saan. Kinabahan siya kaya sinundan niya ang dalawa. Sir, ayoko pong gumamit niyan. Paano kang tatagal ng magdamag kung hindi mo gagamitin to? Pasensya na sir, talaga ayoko po eh. Hindi mo ba alam kung gaano karaming taong naghahangad na magkaroon nito? Lalo na sa hanay natin. Ikaw nga'y binibigyan na kita ng libre, ayaw mo pa. Isa kanila nyo na lang po ibigay yan sir. Ba't? Nakita niyang sinuntok pa ni Raji sa sikmura ang lalaki. Napayoko si Marco at namilipit sa sakit ng tiyan. Lalabas na sana siya mula sa pinagkukublihan nang muling magsalita si Raji. Wala kang karapatan tanggihan ako, patrolman. Ang dapat ay nagpapasalamat ka pa nga eh. Dahil nakikipaglapit ako sa iyo eh. Hindi mo yata kilala ang tatay ko ano? Kilala ko po kayo pero hindi po ako nagpulis para manamantala ng ibang tao at magpagamit sa iba. Lalo lang naging mabalasik ang mukha ni Raji. Habang kumakalat ang dilim sa paligid ay mas lumalala pa ang kademonyuhan ng kaibigan niya. Kinuha nito ang baril sa bulsa at itinutok yung kay Marco. Nahindik si Paulo. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nahihiya siya sa sarili. Niwala siyang tapang na meron si Marco. Siya ay nanatili lamang na isang anino sa dilim. Gaya kung paano siya magtago ngayon kahit may nangangailangan sa kanya. Huwag ka magpa-feeling banal, patrolman. Wala pang nakakatanggi sa akin at sa mga kagustuhan ko. Pero magbibigyan kita ngayon. Pero tandaan mo hindi sa lahat ng oras ay mapagbibigyan kita. Susunod ka pa rin sa akin sa lahat ng ipag-uutos ko. Naintindihan mo? Opo, susunod ako sa kahit ano. Basta walang kinalaman sa prinsipyo ko bilang isang pulis. Pagtimplahin mo na lang ako ng kape. Paglabay ng damit mo o palinisin ng banyo. Gagawin ko po yun lahat. Isa kang hangal. Walang totoong matino sa larangang to. Lahat tayo lunod sa kapangyarihan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal sa prinsipyo mong yan. Bago pa siya makita ng mga ito ay mabilis na siyang sumibat. Nakita niya pa ang pagsakay ng mga ito sa mobile.
Gaya dati, walang nagawa si Paulo kung hindi ang panooring mawala sa paningin niya ang sasakyan. Hanggang kailan ka mananahimik? Gulat na napabaling si Paulo sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata niya na makita doon si Charles. Nakatayo at nakapaloob ang dalawang kamay sa suot na pantalon. Detective? Paano? Ikaw naman, para kang bago ng bago sa akin. O ano, kumusta ka? Napayuko siya at napakibit balikat. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, detective. Puro ka naman detective. Resign na nga ako, di ba? Uncle Charles na lang. Sige. Kumusta naman ho kayo? Pasensya na hindi ko na kayo nabisita. Ayos lang. Mas tahimik ang buhay pero nakakamiss pa rin magtrabaho. Bago ba yung kasama ni Raji? Oo galing sa probinsya. Pero kahit ganon, kakaiba siya. Hindi siya gaya ng iba na madaling manipulahin. Parang tulad nyo. Ganyan ako noon bago ako nag-resign. Pero hindi na ngayon. Natalo pa rin nila ako Hindi kayo natalo. Sadyang ginawa nyo lang yung alam nyong tama para sa pamilya nyo. Ganyan ba madalas mong ikatwiran sa sarili mo tuwing may nakikita kang mali pero pinipili mong manahimik? Higit pa sa tama ng baril ang dating ng salitang yon para kay Paulo. Nahihiya siyang nagyuko ng ulo. May oras ka pa ba, Paulo? Maglakad-lakad tayo. May alam akong parisan na may malamig na beer. Ano, gusto mo? Kimi siyang ngumiti at nagpaunlak sa matanda. Habang naglalakad ay napansin niyang tahimik lang si Charles. Wala din naman siyang lakas ng loob para punitin ang katahimikang bumabalot sa kanila. Pagdating sa sinasabi nitong parisan ay saka palang nagsalita ulit si Charles para umorder. Tig-isang order ng pares at alikanin nyo. Kakain muna kami bago mag-shot. Okay lang ba yun sa'yo, Paulo? Oh, salamat Kumusta yung huling kaso na hinawakan ko? Nagkabalita ka ba kung... May balita ka ba kung anong nangyari? Oo. Walang nagbago sa una at pangalawang investigasyon. Wala na ding nagawa yung pamilya lalo't nagpositive sa drugs yung lalaki. Napailing na lang si Charles at pumalatak. Kawawang pamilya. Hindi mo lang nakakuha ng maayos na hustisya. Naniniwala ko na may magiging katapat din sila. Tama ka, iho. Ngayon pa lang, isaisip mo na ang pagiging masamang damo ay nagtatagal naman talaga. Yun ay dahil hindi pa nila alam na ang papatay din naman sa kanila ay ang laso na nagmumula din sa lupa kung saan sila tumubo. Matalinghaga yun. Napaisip si Paulo pero hindi niya pa rin magawang maunawaan ng lubos ang ibig nitong sabihin. Matapos kumain ay uminom din sila ng tig-2 beer na may tatak na pulang kabayo. Sa tingin nyo kaya makakaahon pa ako mula sa utang na loob ko sa mga taong yun, Uncle Charles? Hanggat wala ka pa sa kumunoy, umahon ka na. Hindi ko naman maintindihan ng mga sinasabi nyo, Uncle Charles Mas malalim pa sa kumunoy Ikaw talaga Ang sinasabi ko lang naman, hanggat hindi pa lumalalim ang utang na loob at hanggat wala pa silang nahahawakang alas laban sa'yo, ngayon pa lang lumayo ka na. Magpadistino ka na sa ibang lugar nang sa gayon hindi ka na masundan at mapahamak pa. Yun na nga din ang iniisip ko Pero hindi ko naman maiwan ang mga magulang ko dito. Matatanda na sila Di isama mo. Ayaw na nga ho nilang umalis dito. Naririto na daw ang buhay nila. Palibasa, may pinagkakakitaan Hanggang sa pag-uwi ni Paulo ay magulo pa din ang isip niya. Hindi na siya nakapagbihis dahil sa antok at tinanghali na din ng bangon kinabukasan. Magandang araw ho. Dito ba nagtatrabaho si Marco? Napaangat na mukha si Paulo sa babaeng nagsalita. Aminado siya,
Bahagya siyang natigilan at natulala dahil sa kaakit-akit nitong mga mata. Marco, yung baguhang pulis ba na galing sa probinsya? Opo. Oo. Kaya lang hindi ko alam kung nariyan na siya. Kadarating ko lang din eh. Kaano-ano kanya? Kasintahan ko si Marco. Napangiti siya at lihim na nainggit. Mainhin din kasi magsalita ang babae at pinukumilos. Ganun ba? Gusto mo bang pumasok muna? Baka nasa loob na siya. Ako, wag na po. Nakakaya naman. Hindi, ano ka ba? Ayos lang. Halika, at mainit dito sa labas. Pagpasok pa lang nila ay natuon na agad sa kanila ang mga mata ng kapwa niya mga pulis. Mapabinata man o may girlfriend o asawa ay napako ang mga mata sa babae. Hindi naman maitatangging maganda ito. Morena, subalit may napakagandang hubog ng katawan at maamong muka. Si Raji ang agad na lumapit sa kanila pero ang mga mata nito ay nakapokus sa babaeng kasama niya. Pare, wag mong sabihin na may kasintahan ka na pero ngayon mo lang sasabihin sa akin ha? Ha? Nako hindi. Nagkakamali ka. Girlfriend siya ni Marco. Sinama ko lang dito sa loob kasi mainit na sa labas. Ha? Si Marco? Wow! Napakaswerte naman ng bugoy na yon. May maganda at sexing chick pala ha. Siya pa ang dinadayo. Pasensya na po kayo. Kadarating ko lang kasi galing sa probinsya. Talaga? Wala ka din bang cellphone na magagamit para makakontak siya? Ha? Wala po eh. Ay, kawawa ka naman. Hayaan mo, bilang senior ni Marco, dirigaluhan ko kayo ng tig-isang cellphone. Nako, wag na po sir. Ayos lang po kami ni Marco. Nasa na nga pala si Marco? Hindi ba siya pumasok? Nandyan lang siya. Maya-maya lalabas na yon. Halika, maupo ka muna doon, miss. Maya po ang pangalan ko. Wow, napakaganda mo naman, Maya. Kinabahan si Paulo sa kilos ng kaibigan. Kilalang kilala niya na kasi ito. Yung ganong galawan nito, alam niyang may gusto na naman itong makuha. Kumilos na siya at hinahanap si Marco. Natagpuan niya naman ito sa banyo. Naglilinis doon. Agad siyang nakaramdam ng habag sa lalaki. Oh, nariyan ka lang pala. May janitor naman tayo dito Bakit ikaw naglilinis dyan? Ayos lang ako, sir. Gagamit ba kayo ng banyo? Nako, hindi. Yung si Maya, nariyan sa labas. Bilisan mo na lang kasi kinakausap na siya ni Raji eh. Kaya mo na yan. Nakita niya kung paano manlaki ang mga mata ni Marco. Dali-dali nitong binitiwan ng hawak na panlinis. Inayos sa mga yun at lumabas na din. Langga, anong ginagawa mo dito? Langga, naku, pasensya ka na. Napaluwas na ako kasi... Bumulong ito kay Marco kaya hindi nila narinig yon. Maya-maya pa hinarap naman sila ni Marco. Pasensya na po mga sir. Ilalabas ko lang po itong kasintahan ko at kakausapin sandali. Ano ka ba, Marco? Ayos lang yun. Pwede siya pumunta dito. Nasabi ko na yun sa kanya. Hindi ba, Maya? Opo. Pasensya na po. Ilalabas ko na lang po siya. Babalik po kaagad ako. Lahat ng nasa istasyon ay nasa magkatipan ang atensyon. Nang malingunan niya si Raji ay kakaiba ang kislap ng mga mata nito habang nakatitig sa likurang bahagi ni Maya. Pre, alam ko na naman yung tingin mo na yan Pati ba naman kasintahan ng kabaro natin? Hoy, bakit? Wala pa nga akong ginagawa Raji, katatapos lang ng problema mo dahil sa babae. Mahirap yan. Ang importante, nalalampasan ko, di ba? At saka, magkasintahan pa lang naman sila. Yung mag-asawa nga, naghihiwalay sila pa kaya. Ikaw talaga. Hayaan mo na si Marco at Maya. Iba na lang pagtripan mo. Teka nga muna. Bakit ba kontrang-kontra ka ha? Hindi ka naman dating ganyan eh. Trip mo din ba si Maya? Ano? Hindi Ang sa akin lang, kawawa naman si Marco pag nagkataon. Ha?
Kawawa! Kapag hindi niya hinusayan ng pagbabantay sa jowa niya, talagang kawawa siya sa uli. Dahil wala pang nakakatanggi sa charm ko, pare. Tumayo si Raji at lumabas na ng presinto. Hindi niya napigilang sundan ito dahil baka mamaya ay manggulo pa ito sa magkasintahan. Pero awa ng Diyos ay wala naman na doon sina Marco at Maya. Kita niya ang panghihinayang sa mga mata ng kaibigan. Ngumisi pa ito nang makita siyang nakasunod dito. Alam ko na. Total, wala ka pa namang nagiging jowa kapag napa-oo ko yan si Maya. Ipapahiram ko din siya sa'yo. Dahil sigurado ako, virgin pa yon, pre. Parang hayok na hayok sa laman ang paraan ng pananalita ni Raji ng mga sandaling yon. Uhaw na uhaw ito sa kagustuhang makuha si Maya. At doon mas natatakot si Paulo. Habang nanggigigil kasi si Raji ay lalo itong nawawala sa katinoan. Tanghali na makabalik si Marco. Wala noon si Raji dahil ipinatawag ito sa opisina ng General, ang tatay nitong si David. O, kumusta? Nasaan na si Maya? Nasa apartment to na tinutuluyan ko, sir. Sinabihan ko na din siya na huwag i-entertain si Sir Raji dahil ganun talaga yon. Tama yung ginawa mo. Dito na ba siya titira? Iyon nga ho ang gusto niya eh. Naglayas kasi siya sa kanila dahil tinututulan ng mga magulang niya yung magiging kasal namin. Ha? Ganun ba? Bakit naman? Baka naman mapahamak siya dito niyan. Hayaan niyo, akong bahala sa kanya. Sir, salamat pala sa pagpapapasok sa kanya kanina. Nabanggit niya, mabuti daw kayong pulis, hindi gaya ni Sir Raji. Saka naalala ni Paulo yung nakita niya ng nagdaang gabi. Alam mo Marco, mas mabuti kang pulis kaysa sa akin. Yun ang sabihin mo kay Maya. Oh, naku, bagito pa lang po ako dito, Sir Paulo. Ang totoo niyan kayo ang iniidolo ko eh. Lalong nakaramdam ng hiya si Paulo sa sarili. Masarap madinig yun mula sa isang pulis na papausbong pa lang. Pero mabigat yun sa kanya dahil batid niyang wala pa sa kalahati ang nakikita nito tungkol sa kanya. Basta't maniwala ka sa akin. Alam ko na mas mahihigatan mo pa ako kung ano ako ngayon. Manatili ka lang sa paniniwala mo at prinsipyo. Ngumiti naman si Marco sa kanya at tumango. Tinapik niya naman ito sa balikat. Ilang linggo ang nagdaan. Naging maayos naman ang lahat. Madalas ay inuutusan pa din ni Raji si Marco ng kung ano-anong bagay. Pero hindi naman nagrereklamo ang huli. Nakangiti ito kapag kumikilos. Nalim namang ikinakainis ng kaibigan niya. Ano bang klaseng tao yan si Marco? Hinihintay ko magreklamo pero hindi yun nangyayari. Lagi pa kang nakangiti. Baka sadyang masunurin at masiyahin. Ikaw na din na may sabi, galing probinsya yan eh. Malamang sa malamang, matyaga siyang tao. Ha? Lahat ng tao nauubusan ng pasensya. Mahahanap ko din ang kahinaan ng isang yan. Pare, bakit ba gusto mong pahirapan yung tao? Okay naman siya magtrabaho ah. Kasi matigas siya at nagtatapang-tapangan. Kailangan ko lang siyang palambutin ng konti. Hindi ko maintindihan pre. Paanong palalambutin? Tinitigan siya ng kaibigan at nginisihan na naman. Tinapik siya nito sa balikat. Basta't huwag ka na lang makikialam pre ha. Alam mo na, dating gawi. Naiwan na naman siyang tulala at puno ng pag-aalala. Hindi niya din alam kung hanggang kailan siya mananatiling bulag, pipi at bingi sa mga katarantaduhan nito. Ganun nga yata talaga ang kapalit ng madali ang trabaho na nakuha niya noon. Kung alam niya lang na magkakaganito, sana hindi na niya yun tinanggap pa. O Maya, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Nagdala po ako ng mga pagkain para kay Marco at sa inyo na din po. Wow, mukhang marami-rami yan ah. Ano bang meron? Birthday po kasi ni Marco. Hindi niya po yata binanggit sa inyo? Wala nga siyang nabanggit sa amin. Nako, tagabala ka pa. O, halika,
Pasok ka muna sa loob. Hindi na po. Pakitawag na lang po si Marco. Hanggat maaari sana ayoko na makausap yung si... Oh, Maya! Nariyan ka pala! Halika dito sa loob! Narito si Marco! Ano kasi? Ano ka ba, pre? Bakit hindi mo siya tinulungan sa mga daladala niya? Kasi hindi naman siya papasok eh. Iaabot niyan lang yan kay Marco. Takto! Hindi pwede yung ganun. Ano ba yung mga dala mo, Maya? Mga pagkain para kay Marco at sa'yo na din. Wow! Ikaw ba may luto na mga yan? Oo, kasi birthday ni Marco ngayon. Talaga? Tamang-tama pala. Dala ko na din yung ibibigay kong regalo sa inyong dalawa. Ho? Ano pong regalo? Halika sa loob, ibibigay ko doon. Sinubukan pa nitong hawakan ang kamay ni Maya pero mabilis na nakaiwas ang babae. Nailing na lang si Paulo habang pinagmamasdan kung paano magulat si Raji sa inasal ni Maya. Wala pa kasing nakagawa ng ganun sa kanya. Gaya ng madalas nitong sabihin, ito ang batas, kaya naman lahat ng nais nito ay nakukuha niya. May problema ka ba, pre? Napansin ko kanina ka patahimik. At saka nakakarami ka na ng bira. Nagpabili ka pa ulit ng isang case. Ayos lang yan. Tapos na naman din yung working hours eh. Buti nga't hapon na nagdala ng pagkain si Maya. Pero pre, parang lasing na lasing ka na. Makakawi ka pa ba niyan? Ano ka ba, pre? Para namang wala kang bilib sa akin eh. Teka lang ha. Nagulat pa siya na makitang naglakad ito papunta kina Marco at Maya na masayang nakikipag-usap sa mga kabaro nila. Oo, iba talaga ang kasalan sa probinsya. Kaya nga kahit nagkakaroon kami ng problema sa ngayon, doon pa din namin gustong maikasal. Kakasal na kayo? Imbitado ba kami dyan ha? Nako, oo naman ho sir. Yun kung kakayanin yung bumiyahin ng napakalayo. Mahigit sa 10 oras ho kasi ang biyahe mula dito sa atin papunta sa probinsya namin ni Maya. Ha? Yun lang ba? Baka kahit biyaheng langit kayanin ko yan eh. Basta si Maya lang ang kasama ha. Natahimik ang lahat dahil sa sinabing yun ni Raji. Maging si Paulo ay hindi nakaisip ng paraan para saluhin ang sinabi ng kaibigan. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Hindi pa ba obvious, Marco? Lahat kami dito nagpapantasya dyan sa jowa mo. Kung bakit ba naman kasi proud na proud kang ipangalandakan siya dito eh. Tiningnan isa-isa ni Marco ang mga katrabaho nito. Ganon din si Paulo pero umiiling siya dito. Maging ang iba ay umiiling din pero hindi nagagawang magsalita o kontrahin man lang si Raji. Umiling si Marco at tumayo mula sa pagkakaupo. Hinawakan pa ni Maya ang kamay nito para sana pigilan pero hindi nagpatinag ang lalaki. Wag mo na sila idamay, sir. Ikaw lang naman ang abusado sa lahat na nandito eh. Ikaw lang ang matako sa kapangyarihan at ikaw lang din ang pumapantasya kay Maya. Ano sabi mo? Ha! Sumasagot ka na sa superior mo? Yumayabang ka na! Ano ba yung pinagmamalaki mo, ha? Hindi kayo nararapat na irespeto at igalang. Dahil hindi naman kayo kagalang-galang eh. Ganon. Itong sayo. Ano? Tingnan natin yung tapang mo. Napasingap sila lahat nang bigla na lang ilabas ni Raji ang baril at itutok yon sa sintido ni Marco. Pre, ano ka ba? Ibaba mo yan. Hindi tama na manutok ka ng baril. Akong batas dito. Anong hindi tama? Narinig mo ba kung paano magsalita ang lalaking yan? Napakayabang eh. O ano ngayon? Kayo mo patunayan ang kayabangan mo. Ano, ha? Palibhasa nakainom na din kaya naging matapang na din si Marco. Nakipagtitigan nito kay Raji nang walang takot sa mga mata. Ano ba akala mo na matatakot ako sa iyo? Bastusin mo na ang buong pagkatao ko. Malitin mo na ako. Pero wag na wag mong babastusin ang babaeng pinangarap kong iharap sa altar. Ha? At sino ka sa akala mo? Mapipigilan mo ako sa gusto kong gawin? Wala pang nakagawa nun, oy. At lalong hindi tulad mong bagito at promdi lang ang makakapigil sa akin.
Wala din akong pakialam sa mga trip mo sa buhay. Basta, wag na wag mong idadamay si Maya dito. Ano kung gusto ko? Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Bigla na lang inagaw ni Marco ang baril na hawak ni Raji. Agad na pumigil si Paulo at ang iba pa nilang mga kasamahan na naroon. Pero sadyang ayaw paawat ng dalawa. Hanggang sa isang malakas na putok ang pumailan lang. Bumagsak sa lapag si Marco. Agad na tumagas ang dugo mula sa ulo nito. Kasunod noon ay ang malakas na sigaw ni Maya. Dali! Tumawag kayo ng ambulansya! Bilisan nyo! Halos panginigaan ng kamay si Paulo habang sinusubukang pigilan ang pagtagas ng dugo mula sa ulo ni Marco. May malay pa ito pero halos duling na ang mga mata. May dugo na ding lumalabas sa bibig nito. Nang hawakan ito ng mahigpit ang mga kamay niya ay tinapik niya yun ng marahan. Shh! Nandito lang ako. Huwag ka na magpilit magsalita. Darating na ang ambulansya. Si Maya, sir. Huwag mo siyang pabayaan. Pakiusap. Huwag mo siyang isipin. Mapagkakatiwalaan mo ko. Kapit lang ha. Panagutin mo siya. Yun ang mga katagang huling sinambit ni Marco bago ito tuluyang nawalan ng malay. Si Maya naman ay nag-hysterical na. Halos hindi na nito alam ang gagawin. Kulang na lang ay himatayin na din ito. Mabuti na lang at naging maagap din ang iba nilang kasamahan. Self-defense ang dahilan kaya nabaril ni Raji ang kasama nyo. Hindi ba, Paulo? Sandaling hindi umimik si Paulo. Ang totoo ay ilang beses niya nang pinag-isipan kung ano ang gagawin at sasabihin niya sa oras na kausapin siya ng ama ni Raji. Pinuno niya ng hangin ng dibdib at nilakasan ng loob. Maniniwala po ba kayong itatanggi ko na self-defense ang nangyari, General? Anong ibig mong sabihin? Na nagsisinungaling lang si Raji sa akin? Naroon po ako, kaya alam ko ang totoong nangyari. Hindi po ito simpleng kaso lang ng self-defense o disgrasya. Si Raji po mismo ang naglabas ng baril at itinutok yon kay Marco. Maging ang matanda sa harapan niya ay hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya ng sandaling yon. Ultimo si Paulo ay nahihiwagaan kung saan niya kinukuha ang tapang para magsiwalat ng katotohanan. Mukha yatang tumaliwas ka na sa nais ng anak ko, Paulo. Isa ka na ba sa kalaban niya ngayon? Naguluhan siya sa sinabi ni David. Ngumisi naman ito at nailing. Hindi ko inaasahan na magagawa mong ilaglag ang kaibigan mong matalik, Paulo. General, ano pong ibig niyong sabihin? Alam niyo ang totoo? Lahat ng totoo ay alam ko. Walang lihim na may tatago sa akin. Ngayon, ang tanong ko, mapagkakatiwalaan ka pa rin ba ng anak ko, Paulo? Hindi ko na po kinakaya ang mga nagagawa ni Raji, sir. Nakakapatay na po siya ng mga tao. Hindi nito kakayanin pa ng konsensya kong ilihim at pagtakpan. Patawarin niyo po ako, sir. Marahas na bumuga ng hangin ng general at tinitigan siya. Mukha yatang nakakalimutan mo na talaga kung paano nagsakripisyo ang anak ko para sa iyo, Paulo. Nagsakripisyo ho? Sige na, pwede ka nang umalis, Paulo. Sa ngayon, tatanggalan muna ng arma si Raji at hindi muna siya mag-duty. Simula nga ng araw na yon na hindi na pumasok pa sa istasyon si Raji. Wala din siyang ideya kung saan ito nananatili dahil hindi rin naman siya nito kinokontak. Kumusta na si Marco? Kailan ang operasyon niya? Hindi daw siya pwedeng operahan, sir. Ha? Bakit daw? Di ba sabi nila bumaon sa bungo yung bala? Bakit hindi aalisin? Baka kasi ikapahamak niya palalo kapag inalis yun. Ha? Ganun ba? Kumusta lagay niya? Comatose pa din. Walang kasiguraduhan kung kailan siya magigising. Nagyuko ng ulo si Paulo. Alam niyang nagawa niya ang maging matapang sa unang pagkakataon. Pero siguro'y mas mainam na mapanagot pa ang tunay na may sala. Yun lang din kasi ang tulong na alam niyang maibibigay sa magkasintahan.
May ipapakiusap po sana ako sa inyo, sir. Ano yan, Maya? Basta kaya ko ibibigay ko sa'yo. Uuwi na lang po ako ng probinsya. May importante lang po akong aayusin. Sa ganitong sitwasyon mo pa ba iiwan si Marco? Ngayon kanya mas kailangan. Para din sa hustisya ni Marco ang gagawin ko. Ha? Ganun ba? Pwede ko naman siyang pabantayan sa mga kasamahan namin. Kung maaari lang sana na ma-transfer siya sa ibang ospital kaya ng sa probinsya niyo, gagawin natin. Pero hindi pa daw pwede. Oo nga ho. Salamat sa palaging paggabay, Sir Paulo. Wala yun. Basta huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Gigising pa si Marco at matutuloy pa ang kasal niyo. Kailangan niya po talagang gumising, sir. Dahil sa paggising niya, nakasalalay ang magiging buhay ng isang tao. Ha? Anong ibig mong sabihin, Maya? Papatay ka din ba ng tao para sa pagigante? Pero umiling lang si Maya at malungkot na tinitigan ng nobyong nooy tila natutulog lang. Hindi ho. Hindi pa sa ngayon. Ilang araw matapos magpaalam ni Maya ay nagring ang cellphone ni Paulo. Nagulat pa siya ng pangalan ni Raji ang rumihistro doon. Ay pare, kumusta ka na? Balita ko, babysitter ka na ngayon ng iyaking Marco na yan Inis na naikuyom ni Paulo ang mga kamao. Wala siyang madinig kahit kaunting remoro sa boses ng kaibigan. Nanunudyo pa nga ito. Hindi ka man lang ba nagsisisi sa ginawa mo, Raji? Isang tao na naman ang nasa peligro ngayon dahil sa iyo. Kung gayon tama nga si Dad. Talagang bibitiwan mo na ako, pre. Pasensya ka na, pre. Hindi ko na kinakaya ang konsensyang kumakain sa akin gabi-gabi. Saka bakit naman ako magsisisi? Kung hindi ko ginawa yun sa palagay mo ba masosolo ko si Maya? Sa narinig ay lalo pang uminit ang ulo ni Paulo. Kulang na lang ay umusok na din ang ilong niya at tenga. Anong ibig mo sabihin? Pinakailaman mo si Maya? Oops, kalma lang. Siya naman ang lumapit sa akin at nagpadilig Pare, hindi ko na siya hinahanap pa. Ako ang pinuntahan niya. Naririnig mo ba, pre? Ultimo jowa ng iyaking prom din na yan. Pinagtataksilan siya habang wala siyang malay. Sigurado ako sa paggising niyan gugustuhin niya na lang ulit mamatay. Ay grabe ka. Matindi ka na talaga, Raji. Sukdulan na ang ginagawa mong ito. Paano pa nagagawang matulog, ha? Ano ka ba? Maimbing pa nga ang tulog ko Masaya ako na nasa bahay lang. Paghapon sa aircon, nanonood, kumakain, nagsha-shopping online. Kung alam ko lang na pwedeng way to para makatakas sa binigay ni Dad na obligasyon sa akin di sana noon pa pumatay na ako ng pulis. Sa narinig ay hindi mapigilang makaramdam ng awa si Paulo sa kaibigan. Bagamat napakasama nga ng kinalabasan ng ugali nito, kung hindi lang sana ito na pressure ng gusto at napangaralan lang ng tama, hindi siguro ito isang kriminal. Hindi pa naman huli ang lahat para magbago at makabawi ka sa mga kasalanan mo, pre. Basta harapin mo lang ang kapalit ng mga nagawa mong krimen. Pero sa gulat niya ay humalakhak lang ito sa kabilang linya. Anong akala mo sa akin, tanga? Masaya na buhay ko, pre. Babalik pa ba ako sa miserable? Ikaw na lang ang manatiling huwaran at tuwid. Kaibigan, wag mo na akong idamay pa. Pagkatapos ay tinapos na nito ang usapan nila. Labis na nanghina si Paulo sa mga nalaman. Malungkot siyang napatitig kay Marco. Patawad, Marco. Hindi ko nagawang ingatan ng pinakamamahal mo. Mapatawad mo sana ako. Ang hindi alam ni Paulo ay yun na din ang huling beses na makakausap niya ng matino ang kaibigan. Kasabay ng hindi pagpaparamdam ni Maya ay hindi na din siya nag-abalang alamin pa ang kalagayan ng kaibigan niya. Gusto niya nang putulin ng tuluyan ng ugnayan dito. Ginampanan niya na lang ang obligasyon niya kay Marco. Wala din naman siyang pinagagastos doon dahil si General ang sumasagot sa lahat. Yun ay suhol nito noon pa kay Maya basta't ititikom na lang nito ang bibig.
Siya ba yung tinutukoy mo, Paulo? Oo, Detective. Pasensya na kayo ha. 1 buwan na kasi simula nang umalis si Maya. Baka mamaya may nangyari na sa kanya. Kailangan ko lang masiguro na nakauwi nga siya sa kanila. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko lahat para mahanap siya. Salamat dito sa larawan ha. O paano? Aalis na ako at magsisimula na ako. Maraming salamat po, Uncle. Tiwala ako sa inyo. Hapon ng kaparehong araw na yon ay isang tawag mula kay General David ang natanggap niya. Hindi niya yon inaasahan dahil dati naman ay nagpapadala lang ito ng maikling email o kaya naman ay ipapasabi sa assistant nito ang nais nitong sabihin sa kanya. General, napatawag ko kayo. Pasensya ka na, Paulo. Busy ka ba ngayong araw? Hindi naman ho. May problema ho ba? Makikiusap sana ako sa iyo na bisitahin si Raji dito sa bahay. Nako, pasensya na ho kayo sir pero ayoko na sanang magkaroon pa ng koneksyon kay Raji at sa pamilya niyo ho. Dinig niya pa mula sa kabilang linya ang marahas na pagbuga ng hangin ni David. Ang buong akala niya ay papatayan na siya nito ng cellphone. O di kaya naman ay mumurahin at susumbatan pero hindi yun ang nangyari. Nakikiusap ako sa iyo. Baka ikaw, makausap mo ang anak ko. Parang kinabog ang dibdib niya sa narinig. Doon niya lang napagtanto na hindi niya pa rin lubusang binibitawan ang pagkakaibigan nila ni Raji. Marin siyang pumikit, nasa tinig ni David ang pagmamakaawa. Bagay na ngayon niya lang narinig mula rito. Ano bang naging problema? Bakit hindi po siya makausap na maayos? Ayaw niya nang lumabas ng kwarto niya. Hindi siya kumakain. Puro tubig lang. Tuluyan na nga siyang tinalo ng awa at pag-aalala. Sige ho, pupunta ako. Tatawag lang ako ng hahalili sa pagbabantay kay Marco. Maraming salamat, Paulo. Sige, hintayin ka namin dito. Matapos mag-asikaso ay agad niyang tinungo ang bahay ni Raji. Sa gate pa lang ay naghihintay na sa kanya si David. Hindi gaya ng nakasanayan niyang itsura nito na mga sandaling yon ay magulo ang buhok na matanda at nakapambahay lang. Bagyang pumayat at tumanda rin tingnan dahil marahil sa puyat. Mukhang stress kayo sir ha. Hindi po ba kayo pumapasok sa ngayon? Hindi na muna. Simula nang nag-iiba na ang kilos ni Raji, hindi na ako nakapasok. Paano bang nag-iiba? Sa unang pagkakataon nakita niyang nagyuko ng ulo si David. Nang mag-angat ulit ito ng tingin ay hilam na ng luha ang mga mata nito. Ang totoo, hindi ko alam kung sanhi ba yan ang paggamit niya ng droga. Pero nangako siya sa akin na hindi siya sosobra. Alam niyo din ho yun na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot sir? Tumangutango ito bago pinahid ang luha sa mga mata. Kasalanan ko lahat ito, Paulo. Naging sobra-sobrang pagmamahal ko sa kaibigan mo na kahit sa maling gawain ay sinama ko siya. Ngayon, hindi ko man lang siya magawang tingnan dahil sa ginagawa niya sa kanyang sarili. Nahabag si Paulo sa narinig. Gayunpaman ay napagtanto niya na yun na nga yata ang karmang sinasabi ng marami. Baka yun ang karmang dapat harapin na mag-ama matapos ang pagpapakasasa nila sa kapangyarihan ng ilang taon. Nasaan ho ba si Raji? Gusto ko po siya makita. Alika, nasa kwarto niya. Etong susi. Ikaw na sana ang bahalang kumausap sa kanya. Kampante pang naglakad si Paulo hanggang sa marating niya ang kwarto ng kaibigan. Kalmado niya pang binuksan ang pintuan. Raji, pre? Pero nang lakihan niya ang pagkakabukas noon ay umalingaw mula sa loob ng napakabahong amoy. Pakiramdam ni Paulo ay umabot pa sa baga niya ang hanging galing doon. Anak lang, anong amoy yun? Napakadilim din sa loob kahit maaga pa naman, kaya muli niyang naisara ang pintuan ng malakas. Pagkatapos ay tumakbo siya sa lababo at doon sumuka ng sumuka. Pilit niyang inalis ang amoy na sumaksak na yata maging sa kaduluduluhan ng ilong niya. Hindi niya kasi yun magawang kalimutan. Pasensya ka na, iho. Hindi nga pala kita nabalaan tungkol sa maaari mong datnan. Kinabahan siya sa narinig.
Bakit to ganun yung amoy? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya papatay na si Raji. Pero umiling lang si David. Halata sa mukha nito ang determinasyong buhay pa naman ng anak nito. Kung gayon saan ho nanggagaling yung ganong kasangsang na amoy? Nagkatinginan yung mag-asawa. Tila nag-uusap ang mga mata kung dapat bang ipaalam pa sa kanya o hindi na. Ang totoo niyan hindi rin talaga namin alam. Hindi naman namin nakikita kasi yung nilagay naming CCTV sa kwarto niya. Tinakpan niya ng kung anong bagay Sige ho, hihingi na lang po siguro ako ng doble-dobling mask para makapasok sa loob. Agad namang nagbigay ang mama ni Raji. Winiskan pa nga nito ng mild na pabango. Bago muling pumasok sa kwarto ng kaibigan ay hinanda na ni Paulo ang sarili. Hanggat maaari kung kakayanin naman ay hindi na lang muna siya hihinga. Raji! Pre! Nasaan ka? Nangapa si Paulo sa gilid ng pader pero malalakit na kung ano ang una niyang nahawakan bago niya nakapa ang switch ng ilaw. Nang kumalat ang liwanag ay saka palang tila may nagwala sa gilid ng kwarto. Pre, ikaw ba yan? Ha? Teka, anong... Saka palang nanutulit sa patong-patong na mask ang kakaibang amoy. Nang tingnan niya ang kamay niya, ay doon niya palang nalaman na hindi kung ano lang ang nahawakan niya. Dumi yun ng tao. Posibleng dumi ni Raji. Pre, anong ginagawa mo? Nakatuwad ang hubad na katawan ni Raji sa lapag. Takip nito ang dalawang mata habang umuungol. Ang katawan nito ay balot ng brown na bagay na sa hula ni Paulo ay dumi rin nito mismo. Hindi, Raji! Bago pa siya tuluyang masok doon ay mabilis na naman siyang tumakbo palayo sa kwarto. Pero sa pagkakataong yon ay sa banyo na siya dumiretso. Agad siyang naghugas ng kamay habang sumusuka na naman. Sinabon niya yon ng maraming ulit. Hindi na din siya natigil sa pagsusuka hanggat sa wala nang nailabas ang sikmura niya. Ano? Dumi niya mismo yan? Ang nasa katawan niyang yon? Hindi lang po sa katawan niya, pati sa pader at sa bintana niya. Ginawa niyang parang pintura sa loob ng bahay yung dumi niya. Dahil doon ay napasubsob na sa kamay nito ang mama ni Raji. Si David naman ay tahimik lang na lumuluha. Kasalanan ko lahat ng ito. Dapat una pa lang pinarehab ko na siya. Hindi ko na sana inintindi pa ang sasabihin ng mga tao. Sa isip ni Paulo ay masaya siya dahil mukhang nakaka-realize na ang papa ni Raji sa mga ginawa nito. Yun nga lang ay parang huli na din dahil hindi na yun nakikita pa ni Raji. Sa palagay niyo ho ba makakatulong kapag sa rehab siya na ilagay? Hindi ho kaya baka pagtripan lang ho siya doon lalo na't kakaiba ang kilos niya? Hindi ko rin alam, iho. Ang totoo ay nauubos na din ang option ko. Kailangan ni Raji ng tulong. Hindi po kaya baka albularyo ang kailangan natin? Subukan lang muna natin. Ano? Albularyo? Isang kahanap nun dito sa syudad. At saka, paano ka makakasiguro na hindi nanloloko o magnanakaw lang yung makukuha mo? Sa ganitong bagay ho, ang kailangan lang natin gawin ay maniwala. Nasa sa inyo naman ho kung anong plano nyo. Pasensya na din kayo at papaniwalain din talaga ako sa mga ganong bagay Sige, ipagkakatiwala ko sa iyo ang pagdedesisyon sa ngayon. Alam ko na alam mo kung ano ang ginagawa mo. Salamat po sa tiwala. Hayaan nyo, hindi ako kukuha ng huwad. Sige, mag-iingat ka. Pakiusap, bumalik ka nang may kasama ng sasagot sa mga tanong namin. Nakahanap naman si Paulo ng masasabi niyang legit na albularyo. Pero nang makarating ito kina Raji ay bigla na lang itong sinugod ng kaibigan niya at kinagat sa pisngi. Dahil matanda na ay umamin itong hindi na nito kaya si Raji. Dahil huli na ang lahat. Literal na itong naging aswang at hindi na yun matatanggal pa. Ano? Aswang? Anong kalokohan yon, Paulo? Paanong mahahawaan ng pagkaaswang ang anak ko? Totoo ba yung mga yon? Saka naalala ni Paulo ang mga huling usapan nila ni Maya at Raji.
kung paano itong pinuntahan pa ni Maya para lang makipagtalik dito. Malakas ang kutob niyang may kinalaman si Maya sa nangyayari ngayon kay Raji. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo. Pero sa palagay ko, sir, totoong nayanggaw si Raji. Yanggaw? Hindi ko matatanggap ang ganyang paliwanag. Walang sapat na basya ng matandang yon para paratangang aswang ang anak ko. Ibigay mo na ang sapat na pera pati ang mga panggamot niya. Pagkatapos ay palisin na matandang yan sa mamamahay ko. Lihim na nailing si Paulo. Hindi nga naman katanggap-tanggap na magiging halimaw lang ang anak ng isang iginagalang na general. Lalo pat hinubog niya itong katulad niya. Ang hindi alam ni David, noon pa man ay halimaw na talaga si Raji. Mas malala pa nga noon dahil nasa laya ito. May armas at may kapangyarihan. Samantalang ngayon ay limitado ang galaw at kilos dahil nakakulong na. Ipapasok ko na lang siya sa rehab ng Patago. Matutulungan mo ba ako, Don Paulo? Dapat ay walang ibang makaalam nito. Walang problema, sir. Kung saan ho kayo komportable. Agad namang inasikaso ni Paulo ang mga hinihinging tulong sa kanya ni David. Mula sa institusyon na pagdadalhan kay Raji hanggang sa pagtatransfer sa kaibigan niya ay kasakasama siya. Talaga ho bang hindi na siya nalilinisan ng maayos, sir? Hindi na eh. Nanlalaban siya at nanunugod talaga. Sobrang lala ng naging epekto ng droga sa isipan ng kaibigan mo, Paulo. Sinalo niya kasi maging yung dapat ay para sa iyo. Nangunot ang noon ni Paulo sa narinig. Lito niyang inalis ang tingin sa kaibigan na nooy nakagapkos habang pinapaliguan ng mga nasa mental hospital. Napabaling siya kay David. Hindi ko kayo maintindihan, sir. Hindi yata sinabi sa iyo ni Raji ang kapalit ng mabilisan mong pagpasok sa trabaho at mabilisan na pag-angat ng ranggo. Nailing pa ang matanda at napangisi. Nasa mga mata nito ang labis na hinanakit. Para kay Raji, isa kang tunay na kapatid, Paulo. Ano bang dapat sana'y kapalit? Ang magpamudmod na mga epekto sa mga tao. Imposibleng hindi mo alam na ginagawa yun ni Raji. Natahimik siya. Ang alam niya ay gusto ni Raji na ginagawa ang bagay na yon dahil nakakagamit din ito kung kailan niya gugustuhin. Isa pa ay easy money din kasi yon. Mas malaki pa nga ang kita nito sa pagbebenta ng mga ganon kaysa sa sinasahod ng pagiging pulis. Obligasyon yung dalawa yung, Paulo. Pero inaway ako ng anak ko nang sabihin ko sa kanya na pagbentahin ka din. Huwag daw kitang idadamay sa mga gawain namin. Kahit ikaw man lang daw, maging maayos ang takbo ng buhay. Doon tumulo ang luha ni David. Maging si Paulo ay parang pinipiga ang puso sa mga nalaman. Hindi ko alam ang tungkol dito. Talagang hindi yun ipinaalam sa iyo ng anak ko, Paulo. At patawarin niya sana ako dahil kinailangan mo nang malaman to ngayon. Awang-awa niyang tiningnan si Raji. Hindi na ito tulad ng dating matikas at puno ng buhay. Humpak ang pisngi, payat at nanlilisik ang nanlalalim na mga mata. Sa tuwin ay umaangil na parang galit na hayop at gustong marakmal ng kahit na sino. Kapag hindi bumuti ang lagay niya dito, mapipilitan akong i-mercy killing ang sarili kong anak. Sa narinig ay parang nanlaki ang mga ulo ni Paulo. Sir, pakiusap, huwag niyo pong gawin yan. Bakit? Handa ka ba mag-alaga ng halimaw, Paulo? Hindi rin siya nakaimik. Narinig niya na lang ang mahina ngunit pilit na pagtawa ni David. Maya-maya ay lumayo na ito. Hinintay niyang matapos malinisan at mabihisan si Raji, saka niya ito pinasok sa kwarto nito. Nawala ang lahat ng takot niya kay Raji. Nang mga sandaling yon, mas nangibabaw sa puso niya ang awa at nakukubling pag-aalala para sa kaibigan. Mabango ka na ulit, pre. Alam mo, ayaw na ayaw mong pinagpapawisan ka noon. Masyadong sensitive yung ilong mo eh. Pero inangilan lang siya nito. Kinuha niya ang suklay at marahang sinuklay ang mahaba ng buhok ni Raji. Sinusubukan pa din itong manlaban pero dahil nakatali ay hindi siya nito magawang saktan.
Habang sinusuklayan ng kaibigan ay hindi sinasadyang dumaan sa balintataw ni Paulo ang mga masasaya nilang alaala. Tol, salamat ah. Salamat dahil kahit sa huling sandali, pinamulat mo sa akin na hindi lang puro galit at pagiging gahaman ang nasa puso't isipan mo. Hindi ka man naging mabuting tao sa paningin ng iba. Alam kong may nagtatago pa din kabutihan dyan sa loob mo. At sorry kasi mas nakita ko yung pangit mong ginagawa. Hindi ko tuloy nakita yung mga bagay na sinasakripisyo mo para sa akin. Kaya pre, magpagaling ka ha. Babawi ako sa'yo. Pangako yan. Bago niya tuluyang lisanin ang kwarto nito, ay niyakap niya pa si Raji ng mahigpit. Nagulat pa siya nang bigla na lang nitong kagatin ang leeg niya at sipsipin yon. Uhaw na uhaw talaga ito sa sariwang dugo. Nasasaktan man ay hindi nanlaban si Paulo. Hinayaan niya na lang ito. Pumikit na lang siya at ibinuhos ang lahat ng emosyong nararamdaman niya. Sakalang ito tumigil nang dumating na ang mga nurse at natulukan ito ng pampatulog. Oras na din kasi nang inom nito ng gamot. Habang siya ay ginagamot naman ang liig na may sugat. Paglabas ng mental ay sakto namang tumawag sa kanya ang ospital kung saan nakakonfine si Marco. Hindi na daw kinaya ng katawan nito. Matapos mag-seizure ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Hello, Uncle Charles. Kumusta po? Eto, mabuti naman tumawag ka. Tatawag pa lang din sana ako eh. Nahanap ko na siya. Gusto ba makausap? Sige ho. Maya, bakit hindi ka na bumalik? Babalik lang ako kapag gumising na siya o kung di na niya kakayanin pa. I'm sorry. Hindi na niya kinaya. Natahimik sa kabilang linya. Tanging mga pagikbi at singot na lamang ang naririnig niya. Ngayon lang din tinawag sa akin eh. Sorry Maya. Okay na po sir. May gagawin lang po ako at pupunta na din ako dyan para kuhain ang labi ni Marco. O sige, mag-iingat kayo. Ngunit hindi pa man nakakahuma si Paulo sa pagkakawala ni Marco ay tumawag naman sa kanya si David. Sir, kaalis ko lang po. Wala na siya, Paulo. Wala na ang anak ko. Literal na napanganga na lang si Paulo, parang sandaling nag-stuck ang oras para sa kanya bago makapagsalita ulit. Paano hong... Pinatay niya ang sarili niya. Tinapos niya na ng tuluyan ang paghihirap niya. Hindi. Gustuhin niya mang magalit kay Maya ay hindi niya magawa. Alam niyang ito lang ang gagawa nun kay Raji dahil ito lang naman ang may motibo. Bukod pa doon ay nagbanta din ito bago umalis. Nasa harapan niya din kasi ang bangkay ni Marco. Ang punot dulong dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yun sa kanila ngayon. Kinabukasan ay dumating na din si Maya. Bago ito umalis pabalik sa probinsya kasama ang bangkay ni Marco ay hinarap na muna siya nito. Condolence pala sa kaibigan mo, Sir Paulo. At salamat na din sa pagbabantay kay Marco sa mahabang panahon. Hindi na siya nagtaka kung bakit ito alam yon. Walang anuman. Salamat din Maya. Mag-iingat kayo sa pag-uwi ha. Malungkot din naman itong ngumiti sa kanya saka umalis. Minsan talaga, ramdam ng ibang tao na hindi papabor sa kanya ang hustisya. Kaya ang ginagawa nila ay mag-aral na lamang ng mga itim na kapangyarihan. Doon kasi pantay ang hustisya. Pero hindi ho ba mas mainam na huwag na lang ilagay sa mga kamay natin ang hustisya? Pati kasi sarili nila, sinisira nila sa ganoong gawain eh. Hindi mo pa nga naranasang pagsamantalahan ng batas, Paulo. At sana nga ay huwag mong danasin yon. Dahil baka higit pa sa ginawa nila ang hilingin mo. Nakaalis na lang si Charles ay laman pa din ng isipan niya ang sinabi nito. Hindi niya napigilang malungkot. Hiniling niya na sana ay maging maayos na ang sistema ng kapulisan at maubos na lahat ng sumasamantala doon. Nalaman niyang pinakremate na lang ang bangkay ni Raji. Isang araw lang din itong pinagburulan at inilibing na kinabukasan. Pagkatapos ay bumalik na sa trabaho si David na parang wala lang.
Maging sa libing ni Raji ay minadali nito ang mga bagay-bagay. At gaya ng dati, pinagtakpan na naman nito ang totoong nangyari sa anak nito. I'm back, boys! Matapos ang isang linggo ay nagulat pa siya nang bumalik si Charles sa istasyong dala ang mga gamit nito. Nagulat man at nagtataka ay niyakap na lang din ni Paulo si Charles. Anong nangyari? Akala ko ba Nang pumainlang lang mula sa TV ang isang balita, doon ay siniwalat lahat ng mga maduduming gawain ni General David de la Cruz kasama ang ilang mga matitibay na ebidensya. I'm rooting to my excellent attorney. Truth will always prevail. Sa balita ay na-credits pa ang pangalan ni Charles. Siya daw ang isa sa pinakamatapang na detective dahil tumapat siya sa isang mas mataas pa sa kanyang ranggo. Sabay-sabay na nagpalakpakan ng mga kasamahan nila sa loob. Doon lang din naalaman ni Paulo na play lang pala ang pagre-resign nito noon. Nang tanggihan niya kasi ang kaso ni Raji noon ay ibinigay naman dito ang kaso ng pag-iimbestiga kay David. Upang hindi mahalata ay kinailangan nitong umalis sa serbisyo pansamantala. At effective nga yung strategy dahil nalikom lahat ni Charles ang mga ebidensyang kinakailangan niya. Sa ngayon ay kasapi na si Paulo sa investigative group at si Charles ang nagsisilbi niyang mentor. Matapos ang lahat ng nangyari, natutunan ni Paulo na ang pagkalunod sa kapangyarihan ay magdudulot lamang ng panandaliang saya at ginhawa. Dahil sa huli, ito din mismo ang sisingil sa iyo sa lahat ng nautang mong ligaya. Wakas!